Akala nila tapos na ang lahat, pero ang pinakamalaking reward ay hindi pala ang Dream Lord. Isang ipinagbabawal na skillbook na nagkakahalaga ng 20 million gold ang biglang lumitaw. At ayon kay Ilimas, kapag nalaman ito ng ibang tao, posibleng buhay nila ang maging kapalit. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos mabitawan ni Rosh ang kanyang atake doon sa Dream Lord at nagmintis nga ito dahil hindi niya nakuha ang A6. Unti-unti na siya ditong nahuhulog habang ang kanyang clown hat ay nahiwalay sa kanyang ulo. Tumawa ng todo ang Dream Lord sa sobrang tuwa sa mga nangyayari habang si Limas naman ay parang kinaina ng kawalan ng pag-asa dahil hindi gumana ang naging plano nila. Wika niya sa kanyang isipan na alam niyang wala nang ibang paraan ngunit kahit na alam niyang ang strategyeng naisip nila ay para silang nagsusugal ng sariling buhay nilang nakataya. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung ito na nga ba talaga ang magiging kapalaran nila. Ngis-ngis na ngis-ngis si Limas habang pinagpapawisan na napatanong sa sarili kung paano kaya nila ma-overcome ang ganitong klaseng sitwasyon at hindi sila pwedeng sumuko ng ganun-ganun na lang. Kaharap na ngayon ni Limas ang tatlong Fiend Knight na handang lumaban sa kanya at hindi rin siya nito hahayaang makalapit siya sa Dream Lord. Kaya inis na inis si Limas sa kanyang sarili dahil ang tanging magagawa lang niya ay mag-draw lang ng atensyon sa Fiend Knight upang si Rosh ay ligtas na makapagland pabalik sa ground. Subalit bigla na lamang may mga paa na tumunog sa gilid ng dingding kung saan gulat na gulat ang ating bida dahil ang inaasahan niyang magland sa ground ay bigla palang lumipad pabalik sa ere kung saan makikita natin ngayon si Rosh Mangalod sa mismong kisame, tahimik na naghahanda sa kanyang susunod na atake sa likod mismo ng Dream Lord Embryo. At ginamit pala ni Rosh ang kanyang acrobatic amble upang magawa niya mga ganitong klaseng movement na parang galaw ng isang assassin. Kung kaya't parang malablink dagger na nagdash itong si Rosh Mangalod sa likuran ng Dream Lord at umatake gamit ang kanyang Dice Trust skill na napasabing ito na talaga ang huling pagkakataon nila kung saan isang matinding critical hit ang napakawalang atake ni Rosh Mangalod matapos tumama sa A6 ang kanyang Dice Trust at mukhang hindi na ito kakayanin ng Dream Lord dahil base sa paliwanag ni Limas sa huling chapter na mas malaki ang depensa ng Golden Rana kumpara sa mismong Dream Lord. Kaya halos manglulugwak ang malaking mata ng Dream Lord na lumuluha pa ito ng dugo at agad itong bumagsak sa ground matapos ang matinding atake pinakawalan ni Rosh. Napansin ni Limas na agad ring nag-collapse ang tatlong Fiend Knight matapos bumagsak ang Dream Lord. Kaya nang maglanding si Rosh sa ground, agad nag-notify ang system na nakakuha si Rosh ng 2,117 XP at nag-level up lang naman siya from level 31 to level 39. Habang si Limas naman ay nag-level up rin from level 33 to level 41. Gulat na gulat si Limas sa kanyang nasaksihan at sinabi sa sarili na may malaki siyang pagkakamali na nagawa sa pagkalkulan niya sa sitwasyon. Dahil sa moment na yon, iisa lang pala ang tanging niyang magagawa at yun ay magtiwala sa swerte na meron si Rosh. Pero kahit na isinuko niya na ang lahat sa langit, si Rosh pa rin ang mismong kumapit at inangkin ng tagumpay sa sarili nitong mga kamay. Gulat na gulat si Rosh habang nakayapa sa ground at tinatanong pa rin niya ang kanyang sarili kung talaga bang natalo niya ang Dream Lord. Kinuha naman ni Limas ang clown hat at inilagay niya ito sa ulo ni Rosh at sinabing mamamatay na sana siya kung hindi siya binalikan ni Rosh, kaya sobra siyang nagpapasalamat. Kaya si Rosh ay napangiti at tumawa na lamang at napasabing, hihi, ganun ba? Sinabi ni Rosh kay Limas na pakiramdam niya sa exploration na ginawa nila ngayon dito sa Dreamhall ay talagang nagbigay sa kanya ng matinding self-confidence. Dagdag pa ni Rosh na palaging sinasabi sa kanya na walang silbi ang class niya at sayang lang daw ang talento niya. Pero sa pagkakataong ito, napakarami nilang nakuhang napakamamahaling item at kahit ang Dice Trust niya ay napatunayan niyang mayroon pala itong silbi. Ngunit biglang sinabi ng ating bida na hindi yun totoo.
ito ay dahil talagang si Rosh mismo ang sarili nito ang nagdala ng swerte. Sinabi pa ni Limas na isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Clint na binitawan nitong si Rosh. Kaya si Rosh ay napatawan na lamang na may halong taas ng self-confidence sa sarili. Sinabi ni Lima sa sarili na sa totoo lang naging sobrang abala rin siya sa panghuhusga ng mga tao base sa level at sa class ng mundong ito. At sa isang banda, wala rin pala siyang pinagkaiba kina Clint at sa ama niya. Ang kaibahan nga lang, magkaiba ang batayan nila ng panghuhusga. Dagdag pa ni Elimas na nailagay si Rosh sa isang sitwasyon na buhay man o kamatayan ang nakataya. Pero sa kabila ng lahat, bumalik pa rin ito para iligtas siya mula sa sarili niyang kayabangan. At higit pa doon, sa gitna ng matinding panganib, nagawa nitong baliktarin ng sitwasyon sa isang iglap at tuluyang mapabagsak ang embryo. Sinabi ni Limas kay Rosh na pinatunayan ni Rosh ang taglay nitong tapang, dangal at kakayahang higitan ng sariling limitasyon kapag nasa oras ng matinding pagsubok. At sa lahat ng taong maaari niyang asahan, wala na mas hihigit pa kay Rosh. Kaya si Rosh ay napablush na lamang dahil sumobra naman daw ata ang papuring ibinigay sa kanya ni Sir Elimas. Nagkaroon ng award title si Rosh na tinatawag na The Upsitter. Iginagawad ang titulong ito sa mga adventurer na nakatalo ng isang Dream Lord gamit ang party na may dalawa o mas kaunting miyembro, habang ang kanilang level ay nasa 70% o mas mababa pa sa inirekomendang level ng Dream Hall. Ang effect ng title na ito ay nagbibigay ito ng 15% na dagdag sa attack at speed kapag nakikipaglaban sa mga kalabang mas mataas ang level. Sobrang saya ni Rosh nang nakita ang drop ng Thin Knight dahil naghulog lang naman ito ng 3 Thin Knight sword na may sell price na tumataginting na 2.4 million gold. Kaya si Elimas ay napaseriously na lamang na nagtataka dahil para bang wala lang o wala man lang kahirap-hirap na hinulugan sila ng ganun kamahal na item. At sa 3 Thin Knight, binigyan talaga sila ng 3 sword. At sa tingin ko dito mga lads, dahil na naman ito sa special skill ni Rosh na Cat's Paw na may 500% luck. Napatanong si Elimas kung may nakita bang wind elemental bow si Rosh sa kanyang paligid dahil yun daw ang rare item na inihuhulog ng embryo. Kaya sinubukan naman ni Rosh na maghanap sa paligid niya kung may makikita ba siyang bow at sinabi na lamang ni Elimas na mukhang hanggang doon na lang talaga siguro ang swerte nila at hindi na sila papaboran sa pagkakataong ito. Ngunit habang naghahanap itong si Rosh, may isang item pa palang hindi pa nagpapakita sa kanila at natatabunan lang pala sa naglalahong katawan ng Dream Lord. At ito nga ay isang skill book na tinatawag na Intermediate Wind Magic na may sell price lang namang tumataginting na 20 million gold. Kaya nang ito ay nakita ni Limas, gulat na gulat siya dahil isa itong skill book, kung kaya't agad niya itong tinakpan at kinuha. Kaya napatanong si Rosh kay Elimas kung anong problema nito sa item na yan. Bakit ganun na lamang ang reaksyon ni Sir Elimas at agad itong kinuha. Paliwanag ni Elimas na nakakuha sila ng isang napakahalagang item. Kapag nalaman nito ng iba, posibleng manganganib ang buhay nila. At sa moment na yon, walang ibang naisip si Elimas na pwede niyang pagkatiwalaan sa item na ito kundi ang matandang yon. At kung matatandaan natin mga lods, pinagbabawal na yung pagbibenta ng skill book. Kaya naging ganun ang reaksyon ni Limas. At ilang sandali lang ay bigla na lamang lumindol sa buong Dream Hall na halos buong paligid ay unti-unti nang naglalaho na para bang may hahalin tulad natin sa isang monster na namatay at unti-unting napupunta sa kawalan ng kanilang katawan. Kaya napatanong si Rosh kay Elimas kung ano ang nangyayari sa paligid nila. Paliwanag ni Elimas na huwag itong magalala dahil ang pagyanig na ito ay isang sinyalis na guguho ang Dream Hall dahil natalo nila ang Dream Lord at maya-maya lang ay nasa labas na sila. Kaya tugon ni Rosh na ganun ba? Akala daw niya kung ano na. Kinabahan tuloy siya at mukhang marami pa daw siyang mga bagay dito na unang beses pa lamang niyang naranasan. Biglang napawi si Elimas na may sasabihin nga pala siya kay Rosh, kaso nga lang kaya si Rosh ay napatanong kung ano naman ang sasabihin nito. At ito'y sinabi ng ating bida, natansya niya lang ito. Pero sa pagkakataong ito, mahigit 60 million ang kinita nila. Kaya si Rosh ay parang nakakita ng multo nang nalamang sobrang laki para ng perang kinita nila. Ilang araw pa lang lumipas, halos magmamakaawa siyang mabigyan ng cut kahit 100k gold man lang. Ngunit ngayon, sobrang laki ng perang kinita nila. Kaya si Rosh ay napadapa na lamang na parang hindi niya kinaya ang kanyang pagkabigla.
At dito lang nagtatapos mga lods. Mamayang gabi upload natin ang next chapter. Kaya huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!